Hello sa inyong lahat. Ito ay ang Filipino Chill Recap, at ngayon pag-uusapan natin ang isang action fantasy film na tinatawag na The Monkey King 2. Maghanda kayo dahil may mga spoilers na darating. Matagal na panahon na ang nakalipas, isang banal na monghe na si Tang ang naglakbay sa isang mapanganib na misyon upang kunin ang mga banal na kasulatan mula sa kanluran. Habang dumadaan sila sa Flower Mountains kasama ang kanyang dalawang disipulo, hindi nila alam na ang isang demonyong unggoy na si Wukong ay nakakulong sa mga bato ng mahigit 500 taon. Bigla na lang silang nagkaproblema nang sila'y pinuntirya ng isang napakalaking tigre na tuluyang nagtaboy sa kanila papunta sa isang sulok. Sinubukan ng mga disipulo na iligtas ang kanilang guro sa pamamagitan ng pag-abandona sa kabayo, ngunit dahil sa kabutihan ng puso ng monghe, iginiit niya na iligtas din ang hayop. Dahil dito, iniwan na lang nila ang banal na lalaki sa halip. Dahil dito, sinubukan ni Tang na kausapin ang tigre, umaasang makuha ang simpatiya nito. Pero sa kasamaang palad, hindi marunong mag-Chinese ang tigre kaya tinugis nito ang monghe papunta sa pasukan ng kuweba. Sa kabutihang palad, nakahanap si Tang ng tagwan sa loob ng kuweba at doon niya natuklasan ang demonyong unggoy na nakakulong sa mga bato. Sinabi nito kay Tang na tanggalin ang talisman para mailigtas ang kanilang buhay. Habang papasok na ang tigre, wala nang nagawa ang monghe kundi tanggalin ang talisman. Biglang yumanig ang buong bundok at nakawala si Wukong mula sa pagkakakulong, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Sa wakas, nakalaya na ang unggoy, at tumalon ito sa paligid ng mga bato sa gullet. Pero nabuhay rin ang malaking tigre at agad na inatake si Wukong. Ngunit walang laban ang tigre sa demonyong unggoy. Mabilis niyang hinablot ang buntot ng tigre at inihagis ito sa kalangitan gamit ang matinding lakas. Hindi nagtagal, tinawag ni Wukong ang kanyang ginintoang baston, na dumating na parang isang asteroid mula sa kalangitan. Nang mahawakan niya ito, lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Bago pa makapanakit muli ang tigre, sinuntok ito ni Wukong sa tiyan at inihagis pababa sa lupa, dahilan upang bumagsak ito ng malakas. Nagulat si Tang sa di makatarungang kapangyarihan ng unggoy, ngunit biglang lumapit si Wukong at ininspeksyon ang banal na monghe. Dito na ipinahayag na inatasan ng mga Diyos si Wukong na protektahan si Tang sa kanyang paglalakbay papuntang kanluran. Ngunit tumanggi agad si Tang matapos masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ng unggoy. Dahil dito, natuwa si Wukong dahil inakala niyang malaya na siya, at agad itong tumakbo papalayo. Pero isang mahiwagang korona ang biglang lumabas mula sa mga gamit ng monghe at lumipad papunta kay Wukong, dahilan upang bumalik ito sa banal na lalaki. Hiniling ng unggoy na tanggalin ito kaagad, ngunit sa halip, binasa ni Tang ang mga nakasulat sa korona. Sa pagbasa niya, nagdulot ito ng matinding sakit kay Wukong, pero tuloy pa rin ang monghe na parang nagkakaraoke. Sa sobrang sakit, hinuntog ni Wukong ang sarili sa bato para lang tumigil ang malupit na boses ni Tang. Galit na galit, hinawakan ng unggoy ang monghe, pero naantala ang kanilang pagtatalo nang biglang lumitaw ang Diyosa ng awa sa kalangitan. Sinabi nito kay Wukong na ang tanging paraan para matanggal ang korona ay makuha muna nila ang mga banal na kasulatan mula sa kanluran. Narinig ito ng unggoy at agad na nagmadaling tumungo sa kanilang destinasyon. Sa sobrang bilis niyang lumipad sa kalangitan, bumagsak siya sa lupa, pero nagulat siya nang makita niyang bumalik lang siya kung saan siya nagsimula. Ipinaliwanag ng banal na monghe sa demonyo na dapat nilang tapusin ang paglalakbay patungo sa kanluran nang hindi gumagamit ng anumang kapangyarihan, dahil sa paningin ng mga Diyos, hindi matatapos ang misyon kung gagamit sila ng shortcut. Pero hindi nila alam, may nakaabang ng panganib. Biglang lumabas ang isang napakalaking dragon mula sa tubig at agad na umatake, sabay nilamon ang kanilang kabayo. Dahil dito, sumugod ang unggoy para labanan ang halimaw at subukang bawiin ang kanilang kabayo. Pero nahawakan siya ng dragon at itinapon palayo na parang basahang papel. Sa kabutihang palad, mabilis na nakabawi ang unggoy. Sumugod siya muli at hinawakan ang higanteng halimaw, sabay ibinagsak ito sa lupa, dahilan upang mabagsak ng malakas ang dragon. Lumapit ang unggoy sa dragon at galit na inutusan itong ibalik ang kanyang kabayo. Hinawakan niya ang halimaw at muling binagsak ito ng may matinding lakas, dahilan upang ang dragon ay mag-anyong kabayo. Nangako itong magiging disipulo ng monghe at tutulungan silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kanluran. Samantala, sa isang bayan, isang ama ang nagsasara ng kanyang tindahan kasama ang kanyang anak na babae, nang biglang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isa pala itong kilalang skeleton demon na tanyag sa pagkain ng mga bata. Pero bago pa man niya madukot ang bata, biglang inatake ang kanyang mga alagad ng higanteng mga halimaw mula sa labas, na agad pinatay ang mga ito.
Agad na nalaman na ang mga halimaw na ito ang tunay na mga tagasunod ng Skeleton Demon, na inatake ang mga impostor para ipaghiganti ang pangalan ng kanilang Panginoon. Hindi nagtagal, isang misteryosong ulap ng puting usok ang pumasok sa silid at naganyong babae na nagpakilala bilang si Bai ang tunay na Skeleton Demon. Lumapit siya sa impostor at tinanggal ang maskara nito, na nagpakita na isa lang itong ordinaryong tao na ginagamit ang kanyang pangalan para dukutin ang bata. Sa sobrang galit, sinipsip ng Skeleton Demon ang enerhiya ng lalaki hanggang sa mamatay ito, habang ang kanyang mga alagad naman ay lumapit sa ama at sa anak, at pinatay din ang mga ito. Pagkatapos, bigla na lang naglaho ang Skeleton Demon mula sa silid at bumalik sa kanyang kastilyo sa kabundukan, isang lugar na walang sino mang tao ang nangangahas na pasukin. Pero mabilis na nalaman na ang panahon niya bilang demonyo ay malapit nang matapos, dahil papalapit na ang petsa ng kanyang reinkarnasyon. Sa tulong ng kanyang mahiwagang salamin, napansin niya na paparating ang banal na monghe sa kanyang direksyon, kaya't nagplano siyang kainin ang lalaki upang makamit ang immortalidad. Samantala, dumating na si Wukong kasama ang kanyang guro sa isang liblib na lugar. Ramdam ng unggoy na may kakaibang nangyayari kaya't sinimulan niyang hanapin ang anumang palatandaan ng mga mapanlinlang na demonyo. Ngunit imbes na mga halimaw, bigla na lang may grupo ng mga kababaihan na tumatakbo papunta sa kanila mula kung saan-saan. Di nagtagal, isang lalaki na mukhang bida sa Korean drama ang lumapit sa grupo na parang naghahanap ng direksyon. Pero agad napansin ni Wukong na isa pala itong demonyo na nagbabalat kayo. Dahil dito, bigla niyang inatake ang estranghero, dahilan upang bumalik ito sa tunay niyang anyo, isang pig demon na nagngangalang Baji. Laking gulat ng lahat nang malaman na hindi nag-iisa si Baji. Biglang lumitaw mula sa buhangin ang isang asol na higanteng halimaw na si Wu Jing, at galit na inatake nito si Wukong. Pero halatang hindi sila kayang tapatan ng unggoy, na mabilis na napalakas ang sarili laban sa kanilang galit. Dahil dito, nag-transform si Baji sa kanyang demonic form bilang isang napakalaking warhog, at buong puwersang sumugod kay Wukong. Pero imbes na tamaan ang unggoy, nabangga niya ang sarili niyang kakampi, na lalong nagpagalit sa kanya. Muling umatake ang baboy, pero sa sobrang galit at kawalan ng kontrol, siya mismo ang bumangga sa dingding at nawalan ng malay. Nakita ito ni Wukong at agad naman niyang hinarap ang asol na halimaw. Mabilis niyang napasuko si Wu Jing sa pamamagitan ng malakas na sipa at pagkulong dito sa lupa. Napilitan ng mga demonyo na sumuko, at inamin nila na sila ay inutusan ng Goddess of Mercy upang samahan ang banal na monghe, tulad ng misyon ni Wukong. Pero hindi ito pinaniwalaan ng unggoy, at nagbantang papatayin ang dalawa. Sinubukan ni Tang na pigilan si Wukong. Sabi niya, mali ang pumatay ng kapwa, pero sa hindi sinasadyang pagkakataon, napatulak niya ang mga demonyo pababa ng bundok, halos naging mamamatay tao siya sa proseso. Hindi nila alam na pinapanood sila ng Skeleton Demon mula sa kanyang mahiwagang salamin. Nagsisimula na itong magplano ng masama upang mahuli ang monghe. Kinabukasan, ang grupo ay napadpad sa isang liblib na gubat. Napakabigat ng fog kaya hindi nila makita ang daraanan. Pero biglang nagpakita ang isang daan sa harap nila, na nagtuturo sa isang bahay na nakahiwalay sa malayo. Agad naramdaman ni Wukong na puno ng demonic energy ang lugar. Ang hindi nila alam, nag-transform ang Skeleton Demon bilang isang tao, nagpapanggap na isang mahina at kawawang matandang babae upang linlangin ang grupo. Pagdating nila sa misteryosong bahay, nakilala nila ang matanda. Nagkunwari itong takot sa anyo ng mga alagad ni Tang. Lumapit ang monghe upang pakalmayan siya, pero sinamantala ng babae ang pagkakataon at nagcast ng malakas na ilusyon, kaya hindi napansin ng grupo ang kanyang mga mahiwagang galaw. Pinapasok ng matanda ang grupo sa kanyang bahay at nag-alok ng pagkain at pahinga. Pero si Baji, imbes na makinig, naging interesado lang sa mga anak ng matanda. Nagpresente pa siyang maging asawa ng mga ito at lumabas para hanapin ang mga babae, na parang simpleng mangmang. Napansin ito ni Tang at inutusan si Wu Jing na sundan ang baboy. Samantala, si Wukong ay iritadong-iritado sa mahiwagang alikabok na nasa kanyang mga mata. Nakikita ito ng matanda at sinabing maghilamos siya sa isang kalapit na lawa. Pero tumanggi si Wukong na iwan ang kanyang guro ng mag-isa, kaya't ginamit ng unggoy ang kanyang gintong baston upang lumikha ng isang mahiwagang bilog sa paligid ng monghe. Sabi niya, huwag na huwag itong aalis sa lugar, bago siya tumakbo papunta sa lawa. Gayunpaman, hindi nakinig ang banal na monghe sa babala ng kanyang alagad at naglakad papunta sa matandang babae upang magpasalamat sa pagpapatuloy nila, hindi namamalayang may plano itong salakayin siya mula sa likod.
Samantala, dumating na si Wukong sa kagubatan at sinubukang hugasan ang kanyang mga mata gamit ang tubig pero walang epekto ito sa kanyang paningin. Dahil sa kawalan ng ibang paraan, niluwa niya ang isang higanteng bola ng apoy sa harap ng kanyang mukha upang sunugin ang masamang mahika sa kanyang mga mata. Dahil dito, nakita na ni Wukong ang ilusyon ng kalaban. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa matandang babae upang tapusin ang laban. Nawalan ito ng malay, ngunit napansin ni Wukong na nagtatangkang tumakas ang demonyo. Hinabol niya ito palabas upang patayin, pero biglang naglaho si Bai sa harap ng kanyang mga mata at sinubukang salakayin siya mula sa likod. Sa kabutihang palad, napatigil ni Wukong ang mabagsik na atake. Ngunit nagbago ng taktika ang demonyo, sumugod ito ng napakabilis bago muling maglaho. Napagtanto ng unggoy na nilinlang siya, kaya agad siyang bumalik sa bahay. Doon, bumalik na ang skeleton demon sa anyo ng matandang babae at sinubukang atakihin ang monghe. Mabilis namang sumugod si Wukong at pinalipad ang demonyo sa loob ng silid. Nagulat si Tang sa marahas na aksyon ng alagad habang nakikita ang matanda na tila namamatay sa lupa. Lumapit si Wukong sa demonyo upang tapusin ito, ngunit sumigaw si Tang upang pigilan siya. Tumanggi si Wukong at sinaktan ang babae sa ulo. Dahil dito, labis na nagalit si Tang at binigkas ang mga salita ng mahiwagang korona. Naramdaman ni Wukong ang matinding sakit at paulit-ulit na bumangga sa mga pader hanggang sa mawalan siya ng malay. Hindi nila alam na buhay pa rin si Bai, habang pinapanood niya si Wukong na nagdurusa bago siya tuluyang umalis at bumalik sa kanyang kastilyo. Habang nagmumuni-muni si Wukong sa ibabaw ng bundok matapos ang kanyang parusa, lumapit si Tang at humingi ng tawad sa kanyang alagad. Gayunpaman, binilin niya na huwag nang pumatay ng kahit sino paman, dahil naniniwala siyang lahat ng buhay ay dapat protektahan ng pantay-pantay. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay at dumating sa isang malawak na bansa na napapalibutan ng maraming bundok. Sa kanilang pagpasok sa mataong mga kalye, napansin nila ang mga pader na puno ng mga poster ng nawawalang mga bata na umano'y dinukot ng skeleton demon. Di nagtagal, nakarating sila sa palasyo ng hari. Masiglang tinanggap ng hari ang grupo at nagdaos ng isang malaking salo-salo, habang ikinukwento ang kanilang paghihirap laban sa skeleton demon na pumatay sa mga bata. Nakiusap siya kay Tang na tulungan silang talunin ang masamang nilalang. Hindi nila alam na nasa loob na ng kastilyo ang skeleton demon, galit na galit sa hari dahil sa mga kasinungalingang ikinakalat nito. Subalit bago pa man matapos ng babae ang kanyang pagsasalita, biglang sinalakay siya ng mga sundalo mula sa gilid. Dahil dito, agad niyang inatake ang mga tao at pinatay sila na parang mga insekto habang ipinapakita ang kanyang nakatatakot na kapangyarihan. Naglakad ang skeleton demon papunta sa banal na monghe at tiniyak sa kanya na wala siyang interes na kainin ang laman nito. Ipinahayag niya na nais lamang niyang makipag-usap kay Wukong, bago mabilis na lumipad papalayo, dahilan upang habulin siya ng unggoy. Nakarating ang dalawa sa isang liblib na gusali. Doon, nahiga ang babae sa kanyang kama at tiniyak kay Wukong na wala siyang balak lumaban sa ngayon. Sa nakakagulat na pangyayari, sinabi ng demonyo na nais niyang tulungan si Wukong na tanggalin ang gintong korona sa kanyang ulo. Pinagmalasakitan siya ng skeleton demon dahil sa buhay niyang parang sirkerong unggoy, pinapagawa ng nakakahiyang bagay at pinarurusahan ng kanyang Panginoon. Inalok pa ng babae na patayin si Tang upang makalaya si Wukong, sabay utos na akitin ang monghe palayo sa kastilyo upang mapatay. Mabilis itong naglaho sa langit pagkatapos. Pagbalik ni Wukong sa monghe, tumanggi siyang sabihin ang tunay na nilalaman ng kanilang usapan. Ang sinabi lamang niya ay nais ng demonyo na makipagkita kay Tang ng mag-isa. Sa kabila ng babala, pumayag ang monghe kaagad, sa layuning baguhin ang puso ng masamang nilalang. Di nagtagal, lumapit sa banal na tao ang isang malamig na kamay mula sa likod, ang skeleton demon. Ngunit bago pa niya mapatay ang monghe, lumabas ang isang pangalawang Tang mula sa gusali at inakusahan ang orihinal bilang si Wukong. Napagtanto ng demonyo na nalinlang siya, kaya nagsimula siyang umatake sa galit. Mabilis siyang hinarang ng Monkey King, habang sumali sa laban ang iba pang mga alagad. Napag-alaman na ito pala ang plano ni Wukong mula pa sa simula, na labis na ikinagalit ng skeleton demon. Tinawag nito ang kanyang mga alagad, na nagbago ng anyo at mabilis na nilamon si Baji. Nakita ito ng grupo at agad na nakipaglaban. Sa kabutihang palad, nakatakas si Baji mula sa demonyong lumamon sa kanya at sumama sa kanyang mga kaibigan. Samantala, hinarang ni Wu Jing ang isang higanteng ahas at naputol ang leeg nito, na iligtas ang kanyang Panginoon mula sa isang dambuhalang vampira. Gayunpaman, mabilis na dinampot ng isang misteryosong lalaki si Tang,
at desperadong hinanap siya ng mga alagad. Sa kabutihang palad, natuklasan ni Wukong na dinala ang monghe sa ilalim ng lupa. Natuklasan na nasa isang piitan si Tang, kung saan nakakulong ang maraming bata. Dumating ang hari at inamin na iniinom niya ang dugo ng mga bata upang alisin ang sumpa sa kanyang katawan. Ngunit natuklasan niyang ang laman lamang ng banal na tao ang makapagliligtas sa kanya. Sa kabutihang palad, bago pa mapatay si Tang, biglang dumating si Wukong at ginamit ang kanyang sandata upang talunin ang mga kaaway. Nailigtas niya ang kanyang Panginoon at pinalaya ang mga bata mula sa piitan. Pagbalik sa ibabaw, nagpasalamat ang mga mamamayan sa monghe sa pagbabalik ng kanilang mga pamilya. Kinabukasan, nagpasya ang grupo na magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong kanluran. Ngunit laking gulat nila nang makitang nagmamadali ang lahat upang bigyan sila ng mga regalo bilang pasasalamat. Napansin ni Wukong na may mali, ang skeleton demon ay muling nagtatangkang salakayin ang monghe. Dali-dali niyang itinulak ang isang babae sa harapan ng lahat, ngunit sinaway siya ni Tang na huminto. Napansin ng isang ina na nasaktan ang kanyang anak at mabilis na kinuha ang kutsilyo upang maghayganti. Ngunit nakita ni Wukong na ang babae ay ang skeleton demon na nagbabalat kayo. Tumalon siya at hinampas ang babae ng buong lakas, na agad na ikinamatay nito sa harapan ng kanyang Panginoon. Lubos na nagulat si Tang sa marahas na pagkilos ni Wukong, lalo na nang tangkain nitong patayin ang anak ng babae. Sa huli, pinigilan siya ng monghe sa pamamagitan ng pagbikas ng mahiwagang salita, dahilan upang mabitawan ng unggoy ang kanyang sandata habang nagdurusa sa matinding sakit. Pero hindi basta-basta sumusuko ang unggoy. Sa kabila ng lahat, nagawa pa rin niyang makuha muli ang kanyang sandata at ginamit ito upang buong lakas na hampasin ang bata. Nang makita ito ni Tang, lubos siyang nadismaya sa ginawa ng kanyang alagad. Galit niyang sinabi kay Wukong na umalis na at huwag nang bumalik kailanman. Napuno ng lungkot si Wukong. Lumuhad siya sa harap ng kanyang master bilang pagpapakita ng respeto. Bago siya tuluyang lumipad papunta sa langit, iniwan ang banal na tao na umiiyak sa lupa. Ang hindi alam ng lahat, ang skeleton demon ay palihim na nagmamasid mula sa malayo. Sinamantala niya ang pagkakataon at dinukot ang banal na monghe, inilayo ito sa kanyang mga alagad. Nang malaman ng grupo na wala silang laban sa kaaway nang wala si Monkey King, nagdesisyon si Baji na hanapin si Wukong sa Flower Mountains, habang si Wu Jing ay nagplano na lihim na pasukin ang kastilyo ng kalaban upang iligtas ang kanilang master. Pagdating ni Baji sa tahanan ni Monkey King, laking gulat niya nang makita niyang hindi bumalik si Wukong doon. Ang naiwan lamang ay ang dragon armors na pag-aari ng hari ng unggoy. Samantala, si Wu Jing naman ay nakapasok na sa kastilyo ng kalaban, ngunit napansin niyang may kakaibang nangyayari. Mula sa ilalim ng lupa, nagsimulang lumitaw ang napakaraming kalansay na bumuo ng isang higanteng hukbo. Napilitan si Wu Jing na harapin ang mga halimaw mag-isa, ngunit unti-unti siyang napapalibutan ng mga ito. Biglang nagkaroon ng malakas na ingay, isang bagay ang bumagsak sa lupa. At doon, lumitaw si Baji, suot ang dragon armors ni Wukong. Agad niyang tinulungan si Wu Jing, at magkasama nilang hinarap ang mga kaaway. Habang nangyayari ito, iniisip naman ni Wukong ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang master. Sa huli, nagdesisyon siyang talikuran ang lahat ng kanyang iniisip at bumalik sa Flower Mountains. Ngunit biglang lumitaw ang Goddess of Mercy at pinigilan siya. Sinabi niya kay Wukong na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ibinunyag ng Diyosa na ang kanyang master ay hawak na ng walang awang kalaban at si Wukong lamang ang may sapat na lakas upang iligtas ang buhay nito. Samantala, nagsimulang gamitin ng skeleton demon ang kanyang kapangyarihan upang higupin ang enerhiya ng buhay mula sa monghe. Habang desperadong nakikipaglaban ang kanyang mga disipulo sa labas ng kastilyo, naramdaman ni Baji ang paparating na isang napakalakas na nilalang. Ang lahat ng kanyang armor ay biglang hinigop papunta sa langit, at doon, lumitaw si Wukong, handang sumabak sa labanan. Sa bawat paglipad ng mga armor patungo sa kanya, unti-unting lumakas ang kanyang kapangyarihan. Gamit ang kanyang sandata, tuluyang winasak ni Wukong ang hukbo ng mga kalansay, ginawang alabok ang lahat ng halimaw. Pagkatapos ng labanan, naramdaman ni Wukong ang presensya ng kanyang master sa loob ng kastilyo. Agad siyang tumakbo papunta sa napakalaking gusali, at gamit ang golden staff, tinulak niya ang kalaban palayo sa kanyang master. Nagliyab ng galit ang skeleton demon nang makita ang ginawa ni Wukong. Agad siyang sumugod patungo sa unggoy at tinulak siya papunta sa bundok. Ngunit mabilis nakarecover si Monkey King at nagsimulang umiwas sa malupit na atake ng kalaban gamit ang teleportation. Sa wakas,
Tinamaan niya sa mukha ang demonyo at itinapon ito na parang basahang nil-iPad. Sinamantala ng unggoy ang pagkakataon at tumakbo patungo sa monghe, na sinusubukang iligtas ang kanyang master mula sa lugar na iyon. Ngunit hindi niya napansin na ginamit na ng kalaban ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagbago ito sa isang napakalaking skeleton monster. Nakita ito ng mga tao at nagtangkang lumaban sa dambuhalang kalaban, pero mabilis silang itinaboy na parang mga insekto. Kasabay nito, nahulog din si Monkey King sa mga kamay ng giant skeleton, at nilunok silang dalawa ng nilalang. Sa kabutihang palad, nakalabas agad ang pangunahing karakter, ngunit kinuha muli ng kalaban ang kanyang master at itinapon ang unggoy sa lupa. Wala nang ibang pagpipilian si Wukong kundi labanan ang giant demon mag-isa. Pinipilit niyang umiwas sa malupit na atake ng kalaban, ngunit sa huli, tinamaan siya ng monster at muntik na siyang mamatay. Ang skeleton demon ay naglunsad ng malupit na suntok patungo kay Wukong, pero nakapagdepensa siya agad, at sinubukang wasakin ang kalaban habang tinatamaan ito sa ulo. Ngunit mabilis nakarecover ang kalaban at wala lang nangyari sa lahat ng pinsala. Gamit ang kanyang kapangyarihan, ipinadala ng demonyo ang maraming skeletons patungo kay Wukong, at sinubukang dakpin ang Monkey King. Ngunit nagawa ni Wukong na hawakan ang nilalang at pinutol ang braso nito, na nagdulot ng matinding sakit sa kalaban. Napilitan ng demonyo na mag-summon ng lahat ng kanyang skeletons upang muling buuin ang kanyang katawan, ngunit mabilis na pinigilan ito ni Wukong gamit ang kanyang golden staff. Habang ginagamit ang kanyang sandata, nag-split siya sa maraming clones na pinalibutan ang kalaban mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na nagsimulang mag-charge ang mga unggoy at sumugod patungo sa giant demon. Isang malakas na pagkatalbog ang naganap, at tinamaan nila ang kalaban, dahilan para gumuho ang katawan nito. Nagsimulang mawalan ng lakas ang skeleton demon at dahan-dahan itong nasusunog mula sa pagkawala ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Hindi matiis ni Tang na makita siyang mamatay bilang isang mapaghiganting demonyo, kaya't nagdesisyon siyang kunin ang kaluluwa nito at tanggapin sa kanyang katawan upang maipagkaloob ang kaligtasan sa kaluluwa ng demonyo. Nakita ito ng unggoy at mabilis na tinulungan ang kanyang master, ngunit napansin niyang unti-unti ring namamatay ang monghe. Malungkot na pinanood ng mga tao ang kanilang master na unti-unting naging isang estatwa ng bato sa harap nila. Sa huli, nagawa ni Tang na linisin ang kaluluwa ng skeleton demon at ipinadala ito sa kabilang buhay, ngunit, sa proseso, nag-alay siya ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, kahit nakikita ng Monkey King na namatay ang kanyang master, hindi siya sumuko sa misyon ng monghe. Nais niyang dalhin ang estatwa ng kanyang master patungo sa kanlurang bahagi kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang hindi nila alam, ang Goddess of Mercy ay matagal nang nagmamasid sa kanila. Gamit ang kanyang mahika, unti-unting binuhay ng Diyosa ang monghe at dahan-daang itinaguyod ito sa likod ng Monkey King habang nagpapatuloy sila sa kanilang misyon upang kunin ang mga banal na kasulatan. Ano ang tingin ninyo sa pelikulang ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung gusto mo ang aking mga video, paki-like at subscribe para sa higit pang mga update. Magsusunod na lang ako sa susunod na pagkakataon.